Good afternoon sa lahat. So, nandito ngayon tayo sa ating kotse. So, meron na akong mahalagang sasabihin. So, before that, today is July 2, 2026. So, August 12, mayroon na naman solar eclipse. So, prepared tayo basta may mga solar eclipse or lunar eclipse. Pero pag solar, ito ay dark sun, magdilim ang araw. So, masisilayan ito sa Europe, Amerika. Ito sa New Zealand, hindi ko alam kung mayroon. Tsaka Middle East talaga, masisilayan din ito. So, hindi ko lang ma-share sa inyo kung anong ibig sabihin ng solar eclipse. Pero ganun pa man ay kadalasan pag may nagkaroon ng solar eclipse, ito ay simbolo ng lindol at saka pagbaha. Kasi ang dilim nilamon ang sinag ng araw. So, kapag may lindol, may karugtong na tsunami. At saka ito ay pagkakaroon ng pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng ng karagatan o sa ibabaw ng kalupaan. So, ito rin ay simbolo ng pagbaha, mga ulan, pagdilim ng araw. Gaya ng nangyari noong 2011, nandun ako na dati sa Saudi Arabia, sabi ko, tingnan yung araw nagdilim. So, konti na lang ang liwanag sa ibabaw, sabi ko, delikado ang pamaiyan na yan. Tayo magkakaroon ng malakas na lindol at may karugtong na baha. Ito ay tsunami. So, sabi ko sa aking prediction sa araw, maraming mamamatay pag magkaroon ng tsunami. So, marami nga namatay sa Japan noong time na yan, 2011. So, ito na naman, bagong solar eclipse, August 12, 2026. So, nagkaroon ng solar eclipse din noong September 22, 2025. Bago pa yan ay nagkaroon ng tinatawag na blood moon. So, dalawang beses nagkaroon ng blood moon. So, ang simbolo kasi ng blood moon, yan ay mga digmaan. So, nagaganap ang digmaan sa 2025 nangyari. At saka 2026 meron din another blood moon. So, itong dark sun, ito ay tinatawag na solar eclipse. Delikado ito. So, prepared tayo sa mga mangyayaring lindol. Entire world ito, buong mundo ito, makaranas ng sunod-sunod na malalakas na lindol. Asya, alam naman natin maraming mga bansa sa Asya. Pero kalimitan ang dinadaanan ng lindol, Pilipinas, China, Indonesia. Hindi ko lang alam kung madadaanan din tong India, pero ang India paminsan-minsan lang, pero malalakas. Myanmar, Thailand, Cambodia, Nepal. Nepal ito tinamaan ng lindol 8.9 ata ito noong 2013 o 2014. So, marami din nasira. So, Japan, Taiwan,
China, delikado yan. Maranasan ng China ang malakas na lindol na mga 9 ang aking prediction. So, the rest of Asia madaanan talaga. Kahit sa ayaw at hindi natin gusto, wala tayong magawa kasi kalikasan yan. At dito rin sa part ng Pacific Ring of Fire, kasama ang New Zealand, Tonga, Vanuatu, Fiji, Auckland, North Island, lahat na part ng North Island, dito rin sa South Island. Hindi ko lang alam kung maulit bang lindol dito sa tinatawag na Christchurch 2011. So, nandito tayo sa Christchurch ngayon. So, yan ang magaganap. Middle East, unti-unti yan lilindulin. Nauna lang ang gira. Magulo ngayon sa Middle East. Dati ang naglalaban, Amerika, Iran at saka Israel lang. Ngayon, sumama na yung Saudi Arabia. Laban sa Houthi rebels ng proxy war ng Iran. At dito din sa Iraq. Ginamit na naman ng Iran, proxy war ang Iraq ng mga terrorist upang mag-atake sa mga iba't ibang lugar. So, buong Middle East yan. Gigirahin yan. Magkalapot-lapot yan. Kampi-kampi yan. So, mauwi ito sa ground battle. Tangke de gira, mga sinong unang labanan. Yung World War II, World War I. Parang ganun na style. So, prepared din tayo, lalo na may message na naman bago. Si Putin, ito ay nag-warning sa world. So, pakinggan natin. At saka ito din. Сосредоточенные усилия на расширение созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а также обеспечение безопасности приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. Расширение полосы безопасности позволяет нам заблаговременно скрывать планы украинского командования, уничтожать его войска. Ang nakalagay dito is Vladimir Putin and Russia general message to the world. The war is going bigger and Asia must be prepared for total war. So yan ang warning ni Putin. Ito ay nagkausap sila ni Xi Jinping at saka North Korea si Kim Jong-un. Russia continue fighting against European to maintain peace in other small countries, particularly Asia. Also, if China start the possible invasion of Taiwan, the Philippines can possibly being used by allied powers as reinforcement. The world is going to 70% of nuclear war. So, mabigat itong binitawan ni Putin. So, preparado na rin ang North Korea, China. So, hindi lamang lindol, baha, bagyo, sunog, mga iba-iba pa mga kalamidad. So, kaya sabi ko sa inyo noon, sabi ko mag-start ang digmaan 2025, 26, 27, 28, 29. So wala nang eleksyon na mangyari sa Pilipinas kung magaganap ng digmaan this coming end of 2026 or either 2027.
Kasi 2027, yan ang anniversary ng China. So, hindi natin alam kung yan na talaga ang paglusob nila sa Taiwan para sakupin ang Taiwan. Pero ang Taiwan ay lalaban kahit maliit na bansa. Gaya ng nangyari sa Ukraine, Russia, 2022. Sabi ni Putin, kukunin niya ang Ukraine within 3 months lang. So until now, still going on the war. So hindi pa rin natatapos-tapos ang digmaan sa Ukraine at saka Russia. Ngayon, nabaliktad ang sitwasyon sa mga tulong ng Europe at saka Amerika. So, paralyzed ngayon ang oil facilities ng Russia. Hindi sila makapag-export ng mga langis sa ibang bansa kasi winasak ng drone ng Ukraine. So, ang Middle East ganun din. So, sa akin palagay lang, sa akin nakikita, pag hindi pa rin tumino ang Iran, IRGC, baka gagamitin na ng Amerika. Pag may once na may makialam lang na magpagawa ng magpalipad ng nuclear, ito ay mauwi ito sa bagong armas ng Amerika na 10 times ang lakas sa Nagasaki, Hiroshima bombing. Malakas ito. So baka ma-wipe out ang buong Iran kung gagamitin ng Amerika ang kanilang malakas na armas ngayon. Aside sa Minuteman, iba rin yan. Yun, ang Minuteman ay pangontra sa mga nuclear ng Russia, China at North Korea. So, prepared Asia sa digmaan. Kasi warning na nito ni Putin. Alam naman natin si Putin ay, ang China ay naniwala kay Putin, ang North Korea naniwala kay Putin. So wala tayong magawa kung ang Pilipinas ay mahatak sa digmaan. Japan, ganun din. Lahat alert ngayon ang buong allied ng Amerika kasi may plano talaga sila. Alam na ng mga intelligence ng Amerika yan. So ito na ang tinatawag na simbolo rin ng solar eclipse. Malawakang taggutom. Kapag may digmaan, may gutom talaga yan. Paralyzed lahat ang mga lahat ng mga trabaho. Once na kung kahit saan na sila magpapalipad ng missiles attack. So warning ito ni Putin sa world. Lalo na Amerika. Pero alam na ng Amerika yan. So subok ng Amerika. Wala tayong magawa. Pero masabi ko sa inyo, 25 starting the war, 26, 27, 28, 29. Lahat yan digmaan na. Asia, Middle East, Europe. So prepared na lang tayo. So at saka may magandang rin sa atin sa Pilipinas. Ang mga langis natin ay unti-unti na binubuksan ni PBBM. So bago na naman yung hydrogen. Ito ay sa Pangasinan. Once na makuha na nila ito, yan ang malinis na enerhiya na gagamitin. Hindi ko lang alam kung pwede ba yan sa mga eroplano, sa mga sasakyan. So hindi na gasolina ang gagamitin. Ito ay iba na. Ibang fuel ang gagamitin. So gagawa na naman ng panibagong para sa hindi na gasolina ang gamitin o crudo. So hindi pa rin mawala yung ating mga sasakyan na crudo at saka gasolina. Dahil andyan pa rin ang mga Middle East. Pero yung Middle East ay hindi pa niyanig ng lindol.
Kasi pag niyanig yan ang lindol, magsasara lahat ng tuburan kaya hindi pa pwede yanigin ng kalikasan. Kasi sisipsipin pa yan ng Pilipinas. Ang lahat ng langis mawala sa Middle East, ilalabas sa Pilipinas. So, Philippines will be great again. Maging mayaman na bansa ang bansang Pilipinas. At saka may bago na naman kung makuha nila ito ang hydrogen. Malaking tulong ito sa ekonomi ng Pilipinas. So, dalawa lang ang pira na gagalaw sa buong mundo, dollar at saka piso. The rest sa ibang mga pira ay babagsak. Babagsak ang economy. So, malawak ang tagutom. Dadaanan ng mga lindol, baha, sunog, wildfire hanggang ngayon sa Europe, patuloy pa rin. So, dito sa New Zealand ay may nabasa din ako. Kung itong mananalo, itong presidente ng New Zealand, ay sabi, aalisin lahat ng overseas. So, ibig sabihin, kung taga-China ka, you go back to your country in China. If you are Filipino, you go back to the Philippines. At kung India ka, you go back to India. So, pag itong nanalo na presidente na nagtatakbo ngayon sa eleksyon ngayong year, so hindi ko na alam kung madadamay bang resident or permanent resident. Pero lahat ng mga working visa, uwi talaga ito. So, hopefully hindi mananalo. Kasi gaya ng isang country, kung walang mga migrant na papasok sa isang bansa, kung halimbawa puro local lang ang nandito, walang income galing sa ibang bansa, ng mga tourist destination, mga visa, mga ganun, babagsak ang ekonomi ng isang bansa pag walang mga turista. So hindi mangyari yan, labo ang mangyari yan, pero sana lang hindi mangyari. Kaya tayo, sabi ko nga, hindi lahat ng habang buhay nandito tayo sa bansang New Zealand o bansang Amerika. So whatever pan country kung saan tayo. So lagi nating tatandaan, mag-ipon. Magbili na ng gusto nyong pagdating ng panahon na yan, pawiin kayo ng mga iba't ibang bansa. You will go back to your country. Meron kang mga maasahan na like property mo, bahay, ari-arian o kaya mga kung ano-ano, mga lupa. So kung hindi na i-allowed ng halimbawa New Zealand, pawiin ka na. So at least meron ka na napundar, yan ang malaga. So starting from now, mag-ipon na talaga. At bibili ng mga property kung ano mang gustong i-achieve na maging hanap buhay mo kung ikaw ay uuwi na sa iyong bansang Pilipinas, at kung ano mang bansa na nanggaling tayo, kung saan tayo nanggaling. So mangyayari talaga yan, lalo na ang Pilipinas pag umunlad. Bakit mag-ibang bansa ka pa kung ang buhay mas Pilipinas ay maging masaya naman, maging sagana sa income. Kaya ito mayroon naman sila programa si PBM, Pax Silica. Ito ay maglika ng 130,000 na trabaho sa buong bansang Pilipinas. Ito ay mga semiconductor, lahat parang katulad din sa Taiwan yan. Parang katulad sa Taiwan ng mga semiconductor, kaya hinabol-habol ito ng China para makuha ang Taiwan. Dahil yan ang sumusupply sa buong mundo. Ganon din ang mangyari sa Pilipinas. Pag na-approve ito ang Pax Silica, ay malaking trabaho at malaking income na papasok sa bansang Pilipinas. Dahil mura ang labor, mura ang pisa.
So natural, kukunin ng ibang-ibang bansa. Ginagamit yan sa mga sasakyan, sa mga makinarya, missiles. Lahat-lahat yan. Sa tulong ito ng Amerika. So maraming magaganap sa bansang Pilipinas. Una-una na dyan ang langis sa bansang Pilipinas na hindi pa nailabas. Tandaan pa lang, ay ito pa lang sa Camago 3 is Palawan. Yung Ligwasan Mars wala pa, yung crudo. Mayroon din itong pinaprocess din dito sa Luzon, yung kahit Candy Tanya Grass. Ito ay crudo naman. Sabi ni Candy Tanya Grass ay Philippines can save the world. Pag nawala ang langis sa bansang Middle East, so Russia na lang mag-operate at dito sa Venezuela. So hindi natin alam, baka isasara din yan ng kalikasan ang Venezuela, Russia. So isa lang mag-operate, Asia lang. Ito ay Pilipinas. So sino hindi maniwala na akala nila ang Pilipinas ay walang langis? Matagal na naming alam. 2000 pa. Nakita ko ng aklat ng langis. Kaso lang, nung panahon na yun na nakita ko ang libro na yun, ay wala pang cellphone. So nagkaroon na ng cellphone, mga lampas na lang mga year 2000 mayroon ng cellphone, pero ano pa lang mga Nokia pa lang. Ngayon high-tech na ngayon. Pero sana pag nakauwi ako, titingnan ko uli ang libro na yun. Hindi ko lang alam kung nandun pa kasi ang matanda umalis na. So gusto ko makita muli ang aklat ng langis na tinago ng matanda yan. So pinakita talaga sa akin. Nakita ko talaga buong Palawan, grabe dyan. Palawan, kasama ng Red Bank. Puro naka-yellow lahat yan, mga gasolina dyan. Dito sa Surigao, Ligwasan Mars, sa Mindanao, sa Panoy Island, mayroon din yan. Sa Luzon, malapit sa Mount Banahaw. At marami pa yan, mga hydrogen. Hydrogen kasing uri din ng deuterium yan. Ang deuterium na langis ay umuusok. Malinis na langis, walang apoy, walang baho ito. So pag yan ang mamina ng Pilipinas sa tulong ng iba't ibang bansa, ay buhay na buhay ng bansang Pilipinas. Kaya supplyan ng ilang taon. So itong Middle East, nauna lang sila, pero mawawala lahat ng kanilang langis dyan. Dahil isasara ng lindol yan. Kaya ang Pilipinas ngayon, patuloy ang lindol. Luzon, Visayas, Mindanao, nililindol. Dahil ang langis sa ilalim ng karagatan ay ilalabas at sa ilalim ng kalupaan ay ilalabas ng kalikasan. Ito ay para sa bansa, mga Pilipino lamang sa bansang Pilipinas. So, kung madadanan ang ating bahay ng mga lindol na malalakas, wala tayong magawa. So, paggawa na lang tayo uli pag nasira ng lindol. Paggawa na lang tayo ng panibago. Pero ang problema, budget na naman. So yan lang, prepared lang. Asia, entire world prepared. So at mayroon pa pala isa. Hindi ko lang alam kung magkakatotoo ba ang tinatawag na 3 days of darkness. Kasi ilang beses na nakaroon ng pagdilim ng araw. So nangyari ito sa matagal ng panahon doon sa Egypt, sa panahon na Moises at ng ating mahal na Panginoong Hesus. So kung hindi pa nangyari ang 3 days of darkness, either this coming year 2026 na sa last end na 2026 or 2027 mangyari ang 3 days of darkness. So hindi mag-ilaw ang posporo, kandila kung walang blessing. So maglalabasan ang mga nilalang ng kadiliman.
So kung mayroon tayong mga pananggalang sa katawan, katulad ng mga agimat o kaya Armory of God, ay iilaw yan sa panahon na magdilim. Nasabi na ito sa akin dati ng isang engkanto. Sabi niya, yung baston mo, yung medalya mo ay umiilaw. Takot daw sila. Sila naman nakita, hindi naman ako. Mangyayari yan. So yan lang masabi ko. Prepared tayo sa mga digmaan na magganap this coming end 2026 or 2027 papasok. So marami pang magaganap sa year 2026. So because year of the fire horse, apoy, may kasamang tubig. Kaya lahat na bansa makaranas na. Tingnan nyo ang buong mundo ngayon. Alos lahat lindol. Oras-oras may lindol, araw-araw may lindol. So, kasi hindi natin alam kung anong pangitain ng ating mahal na Panginoon. As of now, wala pa akong panaginip sa ating mahal na Panginoong Hesus ulit. Yun lang ang panaginip ko. April 14, 2024, unang panaginip ko sa Panginoong Hesus. Niyakap ko siya sa aking espiritu. At saka pangalawang panaginip ko sa mahal na Panginoon Hesus, nasa langit siya. 2025, June. Bago magkagira, May of April. Bago magkagira ang Israel at saka Iran. So, pangatlong panaginip ko sa ating mahal na Panginoon. Ito ay September 21, 2025. Bumaba siya sa lupa. Pero hindi siya bumaba sa kahit saang bansa. Siya ay bumaba sa bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na kalamidad ang Pilipinas. Dahil gusto ng Panginoon baguhin ang imahe ng Pilipinas, baguhin ang mga tao. Kaya sunod-sunod ang lindol, bagyo, baha, sunog. Lindol. Una-una talaga, bagyo. Gumarcha ang bagyo. Gumarcha ang baha. Kaya naglabasan ito ang mga flood control project. Kung hindi ito nagkaroon ng baha, hindi ito malaman ng buong sambayan ng Pilipino. Ang mga talamak na korupsyon sa flood control. Nangyari pa ito sa mga past administration. Alam na ni Digong pero hindi siya nagpaimbestiga. Kasi pira-pira lang ang labanan. Mahalaga sa kanila, sa mga Duterte ay pira. Sabi ni Sara, bahala na kayo sa buhay nyo kasi ako'y nakaangat na, sabi ni Sara. Alam niya na ma-impeach siya eh. So, tagilid ng Duterte. Ito rin, discovery din ang flood control sa Davao, sa Talumo, na nangyaring malaking baha. Kaya ang kalikasan katulong ng gobyerno, PBBM. Kung walang lindol, walang bagyo, walang baha, walang sunog, hindi malalaman ang isang lugar kung may mga flood control o kaya may korupsyon. So, katuwang ng ating PBBM ang kalikasan. So, siya kasi ang itinalaga ng mahal na Panginoong Hesus. The last president of the Philippines. So, siya rin ang presidente na maganap ang World War III sa Asia. So, sabihin ko ng totoo. So, wala nang eleksyon sa 2028. Still, si PBBM pa rin ang presidente. Katulad nangyari sa Ukraine. Yung Ukraine, bago inatake, yun ang last na pagmumuno ni Zelensky. Ang nangyaring digmaan until now, siya pa rin ang presidente ng Ukraine. So, hindi siya napalitan. So, ganito rin ang mangyari sa Pilipinas kay PBBM. Once na magkaroon ng digmaan, PBBM pa rin ang presidente. Walang eleksyon mangyari.
Pero sa Sara, 100% may impeach talaga yan. Wala siyang kawala. Kahit mag-resign pa siya, ito ay patuloy ang investigasyon sa impeachment trial ni Sara. Matanggal siya, endorsement, ano yung pangalan yan? Matanggal sa kanyang panunungkulan at hindi na makatakbo o kaya mamumuno sa kahit anong mga tinatawag posisyon ng hindi na siya pwede makatakbo. So abang-abang na lang tayo. So prepared August 12. So di ba alam natin kung anong magaganap sa August 12. Pero nasasabi ko lang yon ang prediction ko sa araw. Basta dark sun, lindol ano yan, lindol. Pag may lindol, may tsunami, may baha. Tagutom na naman yan, tagutom. So hindi, yung itong solar eclipse hindi masilayan sa iba't ibang bansa. Mayroon mga portion lang, Europe lang. Middle East makikita ito kahit maliit na buwan nga kita eh. So yan lang masabi ko sa inyo kasi papasok na ako, magluluto pa. Prepared tayo para sa ating trabaho bukas. So wala akong panaginip. Mayroon akong panaginip kaninang umaga. Mga puro naman ano yon yung basta ano lang, parang ano lang yun, parang mga future life pa. Maganda ang destinasyon ng buhay. Sa akin lang yun. Dati kasi lumalabas ako talaga sa aking katawan. Pupunta ako sa iba't ibang lugar, nakapunta ako sa Taiwan. Kaya sabi ko matutuloy itong digmaan sa Taiwan kasi nandun ako, pinuntahan ko ang Taiwan. Pero nandito ako ang aking katawan sa New Zealand. Gaya nung nandun ako sa Saudi Arabia, nagpunta ako dito sa Christchurch na lugar sa New Zealand. Kung hindi ko alam na mayroon pala lugar dito, Christchurch City. Ito ang nakita ko ang lindol 2011 nung pumunta ako dito. So marami akong mga panaginip na nagkatotoo na, nangyari na talaga. Mga warning ko. Dati sinasabihan lang ako nila na wala daw sa bersikulo o wala daw sa mga sinasabi ko ay hindi daw mangyari yan. Wala pang sinabi ko na hindi nangyari. Ang mayroon pa akong panaginip sa akin na wala pang nangyari sa akin ay maging mayaman daw ako. Ako daw ay makasalba sa aking buong pamilya. At maiangat ko ang lahat. Yun ang sabi sa akin. Ng hula sa akin. So mayroon sinabi rin sa hula sa akin na mayroon akong mamit na babae na before 2024. So tama naman. At saka yung sinabi sa akin na maging mayaman daw ako. Hindi pa nangyari. Yan pa ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Hindi ko naman hinangad na maging mayaman. Ang sa akin lang, para sa lahat, makatulong ako sa aking pamilya. At dapat tulungan. Yan lang masabi ko. So, hopefully, magustuhan nyo ang aking video. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo o kaya i-share nyo. Hindi yan para marami akong followers, pero sa akin lang, gusto ko lang malaman din ng iba. Ang hindi pa nila nalalaman, malalaman nila. So sa mga mayroon pa pala, warning ko rin. Ingatan ang ating kung may mga anak tayo na mga high school o college man o kaya elementary, ingatan natin dahil mga satanism ngayon ay nasa paligid lang. Ginagamit ang mga kabataan para magasik ng lagim, manaksak, mang-rape, o kaya mang-tripping. Dahil gaya mga ginagamit ng satanism ang mga kabataan, lalo ng TBS. Lumalaganap ngayon sila, may nagre-recruit sila ngayon para lumaki ang kanilang grupo. Ito ay puro lang panggugulo sa lipunan.
Kung mga anak ko yan, papaluin ko talaga sa puwet yan. So, ingatan natin, wala silang pinipili na panahon. Ito ay nilulong sa mga droga, sa mga tropa, sa mga tinatawag na mostly ngayon mga bataan, agresibo. Hindi sa panahon namin na mga bata pa, ay respetado ang mga matanda. Ngayon, walang respeto ang mga bata. So, yan ang Satanism. Gumagala at ginagamit na naman ang espiritu ng mga bata para magasik ng lagim. Mang-hold up, mang-rape. At espiritu din yan ng mga droga na laganap sa lipunan. So, 24/7, lagi tayong alert, prepared. Dahil alam mo, para mahuli yan ng mga gumagawa ng karatasaduan, mga kalukuhan. So, ingatan natin ang mga bata. Ingatan talaga. From elementary, elementary high school, hanggang college. Ingatan, laging suriin. Kasi baka nabilong na sila sa mga grupo-grupo na hindi natin alam. Magsisi tayo balang araw. Bakit na-involved sa mga krimen ang mga anak natin. So yan lang masabi ko. Dahil ang 666 ngayon ay lumalaganap. Online, ginagamit nila platform online, gaming. At saka nagasik ng lagim sa mga school na naksak. Influence yan ng mga 666 na kulang sa disiplina mga bata. At wala nang takot sa magulang. Kami noon ay nirespeto ang mga matanda. Magmano pa kami o kaya magandang gabi, magandang umaga, magandang araw, tanghali. Ngayon mga bata, wala na respeto. So, influence yan ng mga online. At kulang sa disiplina at saka sa pananampalataya. Epekto yan ng mga kulang sa mga hilig na sa mga material things, mga bagay na katulad ng sugal, inom, babae, mga puro kalokohan. So, mayroon akong nakita na mayor sa Tansa, Cavite. Maganda ang kanyang programa. Parang si Yormeden na binibigyan ng leksyon ng mga bata. So, dapat mayroon ang mga suportaran natin, mga ganyan ang piliin natin na mamuno sa ating lipunan. Barangay, bayan o syudad o ano man. Hindi mamili tayo ng artista, Robin Padilla, walang ginagawa. Mga politiko na puro lang one-sided. Mga Duterte Black. Mas gusto nila kasi kaya galit sila kay PBBM ang mga korap dahil sinira ni PBBM ang kanilang negosyo. Kasi money kasi involved dyan. So tama ang pinaglalaban ni PBBM. At saka piliin natin ang mamuno kung halimbawa matuloy man ang eleksyon. Hindi Duterte. Kasi wala yan, mapapanis at makuha ng China ang Pilipinas. Mawawala ang mga langis sa bansang Pilipinas. At wala na magtanggol sa bansang Pilipinas. Ito ay ang Amerika. So piliin natin ang mamuno sa ating bansa kung matuloy man ang eleksyon. Huwag yung pro-China. Wala sa sinasabi sa West Philippine Sea. Lalo na yan si Marcolita, wala rin kwenta. Wala daw West Philippine Sea sa Pilipinas.
So matagal nang pinaglalaban yan ang ating karagatan. So piliin natin ang maging mamuno sa bansang Pilipinas, yung totoong Pilipino na magpapatuloy ng hadikain ng mahal na PBBM. Yan ang dapat mamuno, hindi yung mga korap na mga politiko, mga pro-China. Alisin na yan at lininisin yan ng kalikasan. Kaya ang Pilipinas yayanigin ng mga sunod-sunod ng kalamidad, mga lindol, bagyo, baha, sunog. Lilinisin ang hanay. So, ang mga tao winawalis, sinasala, pinipili. So, piliin natin ang mumuno na totoo na magsuporta sa West Philippine Sea para hindi makuha ng China. Dahil once na makuha ito ng China, wala na province of China ng Pilipinas, komunista na tayo. Wala nang demokrasya, na malaya tayo mamuhay. Kahit mayaman ka man, kapag communist kasi, hindi ka pwede maging mayaman. Ay under ka sa communist government. Yan yung gusto mangyari ng mga Duterte. Kasi alam naman natin si Duterte, dating MPA, communist. So, kaya idol na idol niyang China eh. So, mag-isip-isip tayo bago tayo magboto. At mga senador na walang pakialam sa sambayanang Pilipino. Sariling interest lang ang gusto nila at sa gusto nila papayaman ng kanilang mga bulsa, mga pira nila. Kaya galit sila kay BM kasi winasak na yung BM ang lahat ng mga illegal. Mga korupsyon sa government, DPWH, kahit saan manghanay. Insertion. Kaya ibinintang nila kay BBM. Idinawit si Martin Romualdez. Pero ang si Martin Romualdez ay nandito lang sa Pilipinas. Pero ang totoong gumawa si Saldico ay lumayas at ipinahid sa kay BBM. So, ang batas ng Panginoon ang uusig sa lahat ng mga makasalanan. So, kaya ang sinasabi ko sa inyo na magbagong buhay para sa ating bansang Pilipinas, gagawa ng tama at magtulungan, magmamahalan, magdadamayan, at walang pag-iinggit, walang hatakan, at higit sa lahat ay magkaisa tayong lahat. Tayo ay kapwa Pilipino, dapat tayo ay magtulungan, magmamahalan. So, yan ang masabi ko sa inyo. Repent in God and believe in God. Gumawa ng tama para maiwas sa mga sakuna, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, at marami pa mangyayari. Gera, World War III are waving in West Asia. This year or either next year. Tandaan yung sinabi ko. So dito na lang at maraming salamat. God bless sa inyong lahat at ako'y papasok na dahil magluto pa tayo ng ating mga kain. Ulam natin at saka para prepared sa pasukan bukas. So God bless sa inyong lahat at magandang hapon, magandang tanghali o magandang gabi kung saan man tayo sa buong mundo. Bye bye. Salamat.